Start tayo sa 200 ata, no? 200 pa rin daw eh. Upper extremity. Ang bali, ang 100 daw, hand and face. May 2. Awi! Nagagalaw. Tumog ko ba yan? Di ba? Actively. Actively. Sir, linawin mo kay sir. Sir, mas po ba na naramdaman ng kuryente? Actively mo? Sir, last na po. Pag po ba yung kuryente, yung FES po ba, mapapagalaw niya ako o ako po yung gagalaw ako? Minsan depende. Kapag malakas lang gumagano yan. Ah, okay. Sir, Pero masakit. Pero ano po dapat, sir? So, ang instructions po is once naramdaman, actively gaganon mo. po. Pero kung wari din nga nagagawa, tataasan mo yung intensity. Okay po. Sige po. So, ayan, kunyari, medyo masakit. Sakit? Medyo. Try mo nga daw increase. Sakit ako. Ano number na yan? 1 point... Oh my God. 1 point... Parang 1.5. May gawin mo 2. Ay! Hindi ko to ginagalaw. Uy, hindi ko to ginagalaw. Pero gagalaw mo pa rin. Hindi ko to ginagalaw. Tingnan mo. Hindi ko siya. Ano sinabi niyo, sir? Ano daw instructions? Yun. Ano? Wait lang. Ayan, oh. Uy, tingnan mo. Hindi ako yung gumagalaw niya. Kailangan daw ganun. Hindi naman daw. Parang depende sa goal kasi, 'di ba? Sabi ni sir, ang instruction mo tama. Pag may kuryente, move. Pero pag daw hindi kaya, ang gagawin mo, tataas mo yung intensity para ma-assist. Para ano niya yung full range of motion. Oo, parang Available pangtulong. range. Oo. Oh my goodness. Ang ganda na to. Isa pa. Diba kasi yung response lang dito, dito banda. Dito. Medyo igigil na Okay. Sa muscle bell. Uy, off mo. Ligot pa, oh. Sa akin ata. Tayo. Kaya sabi sa'yo, dahan-dahan yung pag-ano. Kailangan daw, ano? Medial condyle daw. Anong ano mo? Ako 2. Ako 2 yung ako 2 lang. Ayun na. Increase. Aray, ang sakit. Ayan, ara. Ara. Tingnan mo. Tingnan mo. Ay, lahat kayo dapat naranasan na kuryente. Uy, tama na. Mas maganda yung experience yun in order for you to know how to explain it to your patient. So, halimbawa, nasa grade is 2. Nasa grade is 2. Kunwari, ganyan niya siya. Sa ang instructions ko, sir, pag naramdaman yung kuryente, iangat. Pero pag di niya kaya yun, increase ko pa. Gusto mo. Okay, let's start proceed with the practice on TENS. Active to, active. TENS mode. Ay natin. Now, depende po yan Para sa maranasan mo. may machine kasi na walang TENS mode, so this is the manual parameter. Pero kung ang machine nyo is may TENS mode, ang gagawin nyo lang is the frequency. No? Taasan nyo lang yung frequency. The higher the frequency, the more sensory effects. No? So, ito yung manual. Kung wala kayong manual, wala siyang TENS mode application. Now, take note, the width depending on the size of area. Kung malaki masyado, 300 ninyo. Kung maliit lang siya or medium size, 200 ninyo. Now, I want you to perform TENS application on the knee. And I want you to perform a cross butterfly technique. A quadripolar application. Gusto ko na practice niyo.
ngayon. Ay, sa akin mas. Oo, save mo na. Quadripolar butterfly technique. Quadripolar na butterfly. Ganito ba yun? 1, 2, 3. Hindi nga eh. Hindi, ilagay mo muna, tapos tanong natin Again, kung sir, you place the electrode to a muscle or soft tissue lang sa buto. Ito yan. Saan? Paano ba? Sir, ay. So, paano pa yung placement? Abang na ba yun? Ito pa. Saan po ba? Huwag dito. Ay, huwag dito sa mismo. Dito. Cross dito, cross dito. Magkakasa, dapat ano, yung nag-cross sa isang saksakan. Okay. Hindi pwede, for example, itong wire na to. Nakaganon. Dapat nakaganon siya. Cross ka. Dito? Hindi. Oo, tama. Pag ganito? Dapat sana yung may area eh. Lumagpas ko na yun. Dito. Thank you. Cross talaga. Hindi, dito. Ganito pa yung ginagawa. Basta hindi sa patela. Ayun yan. Sa isang saksakan na yung Set mo muna to. makaset na. 150. Kailangan cross. Yung isang pair nakaganto. Yung isang pair nakaganto. Ano dito? Tense. Ha? Ano dito? And N lang. Hi, mga bagets. Butterfly technique is an application of electrode kung saan this is channel 1, ito yung kapartner niya channel 1. This is channel 2, kapartner niya channel 2. Para ngayon, yung mismo concentration ng kuryente na sa loob, lalo na pagtuhod ng base. No? O, ganun niya. Konti, nararamdaman ko. increasing. Aray! Nagulat lang ako. Pero yan, okay na. Sarap na. Tanong mo kasi kung tama na yung placement. Sarap. Sarap na. Masakit pa naman yung tuhod. Totoo ba? Ito yung malapit kong pinagamit ng bahay. Ay, saan ba? Baba? Uy, ay, uy! Gano'n ka baba? Gano'n kababa ba? Sabi naman. Sa baba talaga. Kaso ba ito eh? Tanong mo. Sir? Dito po ba, sir? Kasi buto po ito eh. Dito. Ganun pala ka lang. Dito. Thank you po. Ganun pala kalayo. Tapos after, Kahit ganun pala kalayo. No? So, bali parang 1. Tama. Dito sa medyo bony pa dito. Dito siguro. Hindi, tanggalin mo to. Tapos tingnan mo, puro medyo bony. Dito siguro. Dito, may laman na siya. Ang kalayo. Tingnan natin. Saan mo matry? ito yung gamit na gamit sa bahay. Pero na? Mahina. Sabi niya siya yung Aray, medyo ano na okay na. 2.5. Nagkukot lang talaga siya. Sarap po. Gusto mo try? Alin dito? Ha?
Sorry kung may dumigo. Ilang ba lang? Okay, take note. Meron ba sa inyo, kung nilagay niyo yung text, medyo kumikitog-kitog yung muscle? Opo. Ang ibig sabihin lang to is normal because text is a medium frequency, which is both sensory and motor effect. Ayun. It has a motor effect in people that are innervated. Walang problem sa nerves. So kung gusto mo bawasan yun, yung kutot-kitot na yan, ayaw mo makita sa pasyente mo na tense, what you're going to do is move your electrode. Lipat mo lang siya or increase the frequency para more sensation effect lang ang nangyayari. Okay? Yung troubleshooting nyo doon. So, pag daw may kibot-kibot, ang gagawin mo Ang either hammer natin sa intensity is comfortable sensation. sensation. May maramdaman sila. Unlike ES and FES, you're after contraction. So, pag daw may kibot-kibot, ililipat mo yung electrode or ilipat Ito, one. or Nararamdaman. i-increase mo yung frequency para maging full sensation. One. Oh, meron na. 1. Meron na. Increase pa? Kaya pa? Increase kaya. 1.5. Ayan. Okay. Kaya pa? Kaya pa? Test ko ah. Kaya pa? Okay, stop na dyan. Ha? Sarap? Parang mas malakas dito. Masarap ba? Malakas dito. Saan malakas? Dito. Saan yung mahina? Dito mahina. Saan? Lakasan ko pa yan? Lakasan ko pa yung mahina? Try mo. Mahina pa? Parang wala. Ayan. A gentle reminder in tense application, you never place the tense crossing the spine. Never. Na yung isang electrode na dito, tapos may spine, tapos dito isang electrode. Never. So kung kayo po ay mag-tense ng bilateral back, bilateral upper back, bilateral lower back, bilateral mid back, perform a quadripolar technique. Dalawang electrode sa isang channel sa right, dalawang electrode sa isang channel sa left. Huwag niyo silang pagpupros sa midline. Here. Okay, good. Similar with your tens. Will never place your tens crossing the midline. May nangyari kasi, hindi ko alam kung ano na inom ng intern, estudyante ko, bilateral upper extremity ES, yung isang electrode na dito, yung isang electrode na dito. Nagtataas siya, hindi na mo contract. No? So, kailangan ko kapag bilateral application, magkaiwalay na ES channel yung ginagamit ninyo. Here. Okay, habang nagpe-prepare sila, let's have a quick recall on the parameters of an ultrasound application. Off mo na. Okay, then. Uy, kumikibot. So for ultrasound application, isa lang ang setting na gusto kong matutunan ninyo. Kindly always set your machines to continuous mode of US. No, continuous US mode. No? The standard parameter is we have a 5 minutes treatment time. Gusto Lord, hindi siya talaga. Treatment time, usually kasi is kung gano'ng palaki yung inyong electrode, yung inyong head, ultrasound head. Tatlong sinlaki ng ultrasound head is good for 5 minutes. No? Ito yung standard natin. Now, ang intensity ninyo, gano'ng kalakas yung ultrasound energy, the standard is 1.5 watts. No? And then, ang ginagalaw natin dito is the megahertz. No, the megahertz. Kasi bakit? The megahertz dictates the depth of energy. Gano'ng kalalim yung penetration niya. Kailan niya ginagalaw? Kung ang inyong area is superficial, you made it into 3. When the area is deep, change it into 1. 1. And then always set the duty cycle at 100%. Kasi bakit?
A duty cycle that is greater than 50% or 100%, Uy, dandahan. ang ibig sabihin nun, the US is incontinuous, it is mostly in thermal effect. Pampainit. No, lahat ng effect or effects na increased temperature, yun ang ginagawa ng US ninyo. Kasi kapag sinet mo yung US mo into interrupted ultrasound or less than 50% duty cycle, ang inyong pong ultrasound will become the non-thermal effect of ultrasound. Yan yung nang babasag ng mga buto, nang babasag ng mga adhesion, no? Causing na what we call as the Krasny-Ergen effect. No? Okay. So ayaw madalang gamitin yon. Instead, kung ang pasyente niyo may severe contracture. No? So as much as possible, kunwari, basic cases lang kayo, proceed with ultrasound na continuous na lang. No? Now, when utilizing the ultrasound, you need to revolve the head or perform parallel application. Tama? O, gano'ng kabilis? Mabilis? Hindi. Gano'ng kabilis? Dapat 50, overlapping. 50 overlapping circles in emerald. May ilog. Kung bilog kayo, ilog, but the next bilog overlaps the radius. Gano'ng kabilis yung bilog ninyo? 2 to 3 seconds. Gano'ng kabilis ang 1, 2, 3? 1, 2, 3. Kasi mga intern, oh, di-api ha? Ganun din. Kasi chika ka ng chika. Bilis mo mag-ikot. No? Tabagal lang. No? Now, what's your troubleshooting? Kapag ang pasyente, nung in-apply mo, dapat walang mararamdaman yan. Ang nararamdaman lang yan, malamig dahil sa gel, malamig kasi ginagalaw mo yung head. Kapag ang pasyente mo nag-report na parang may tumutuso, maaaring kulang ka ng Gel. gel. Kasi why? Masyadong superficial yung energy di nagka-penetrate. Damihan mo yung gel. Or, mabagal ka masyadong mag-move ng ultrasound head. So, bilisan mo konti. Clear? Paano po kapag masakit pa rin kahit may gel na, may bilisan mo na? Kindly decrease intensity. Baka siya naman taas intensity mo. Pero kapag ang pasyente parang nag-ground, okay, congratulations, sira po yung ultrasound. No? Sira yun. No? Paano nasisira kapag nabagsak ko yung head? Okay? So, hindi babagsak yun. Here. So, yun yung mga reminders natin for ultrasound application. Ang aking lang pong pakiusap, kapag may ultrasound, kahit paano, aralin nyo na paano paganahin. Kasi bakit? Parang lang yung cellphone, iba't ibang model, pero isa ang setting. No? So, iba-iba ng itsura, iba-iba ang pindutan, pero kapag inyo po yung operate, same parameters lang naman din yan. No? Yun yung gagawin natin. Clear? Nakikigiran lahat. Okay. So, kaya na po yung simaon. Okay. Kindly look at the back. They'll be the drawing or performing to you a sample on the application of Fardism under pressure. The management technique for patients with edema. Hello. Diba? Ngayon na tayo. Ngayon na tayo. Joke. First week, patayan agad. Application of medicine under pressure. Ha? Saan pa higa? Ay, doon pa. Pressure, edema, tension. Ah, okay. Tension yung may ano. Di pa rin na. Di pa kasi na-stroke.
setting is for FUP application? Anong parameters ng FUP? Standardly, what you will follow in FUP, kapag ang preference is mobile or mahina talaga, ang standard natin is always set your machine into standard ES mode. ES nyo lang. No? Ine-FES mo siya kapag gusto mong gumagalaw siya habang naka-bandage. Eh pero kung yan is debilitated, mahina talaga. For example, may stroke, na di nga nagagalaw yung limb kaya minamanas. Or masyado na mabigat yung manas kaya di nga magalaw yung limb. Set the machine in ES. Kaya ang standard na natin is utilizing ES mode instead of FES. So ibig sabihin, ano ang setting ng machine? ES. So 1:1 ratio with a ramp of 2 with a ramp of 1 with a hertz of 2. Yun ang standard niyo. Place it on a muscle belly. Yun lang yun. Ayun ba tayo? Ayun ba tayo? Ayun, ayun. Ay, nag-ano pa rin. Kaya. Sige, sige. Cannot be, cannot be. Excuse me, excuse me, excuse me, excuse me. Dapat cellphone mo eh. Ako, bubog mo cellphone ko. Pangit zoom neto. So kapag po nag-FUP tayo, anong protocol natin kapag naglalagay ng bandage? Paangat. Ano yung paangat? Distal proximal. Okay. So mahigpit yung ilalim, tapos pag sa taas, maluwag na. So yung batak is 100% ng bandage para masikip yung ilalim.
Tapos, habang paangat, lumalawag na. Usually kapag nag-FUP, ang ginagamit natin dito yung 4 inches na nakatahi. Depende sa haba nung i-FUP. Maganda rin naka-elevate yung commonly siya ginagawa siya simula pa hanggang dito. Tapos elevated siya para dun sa drainage din. So sa clinic, commonly nyo siya may encounter pag meron kayong mga ACL patients. ACL, tapos siguro sa yung mga bedridden. Pag talagang ginagawa siya sa may nakakapagod lang siya pag mag-isa kayo, tapos bilateral. Kasi ang kahakain yun, dalawang pag di nakatahi kasi dalawa yun. So, isa pa lang, tapos isa pa ulit. Tapos sa-start mo pa yung machine. So, Start tayo ha. So yung una kong parameter dito is yung ES na parameter. Tapos mamaya yung sa FES. Meron na. Ayan. Kabila. Meron. So usually then ginagamit yung FUP kapag may mga patients kang may swelling. Tapos kapag sa FUP naman, same parameters din, ganun din yung gagawin nyo is masikip yung distal, pagpa-proximal is maluwag. Tapos make sure din yung sa pulse width nyo is din kayo dun kasi kailangan din malaman kung gaano kalaki yung area na sasakupin nyo or like yung area na target nyo. So kung hindi naman ganun, kagaya nito, hindi naman ganun kalakihan yung limb ni patient, so pwede na tayo sa 200. Pero like for example, malalaki yung muscles ni patient, pwede tayo mag 300. May tanong. Electrodes po is sa quads, tapos sa TAs. Bakit daw po apat na? Kapag ka po kasi dalawa lang, hindi natin matatarget yung sa lower. So, mas maganda po na dalawa yung, ay kagaya nito is quads. Tsaka hindi naman po tayo nagkakabit ng isang electrode sa quads, isang electrode sa TAs. Usually po, di ba kapag ka nag-tense din tayo or ES or FES, lagi dalawa yung nakakabit. Meron. Meron. So, isa pa is na lagi i-check nyo is yung kung gaano kahigpit din yung sa bandage mo. Kasi may iba is parang nangingitim na pala yung bandang distal part dahil sa sobrang sikip. So, kailangan nyo rin siyang i-adjust. Po. Kind of overhead there po. Kasi bakit? Kapag ganyan, mabubuo ang malas yan sa taas. Makukulong. para may idea kayo, simula dito. Ang isa lang dapat is the toes, no? Yung heels lang, then yung forward, di kayo pwede
figure of 8, dyan. Wag. Kasi makukulong siya sa malulay. Spiral lang siya papanigla. Pinaakaitan sa baba, going up. Another is, you need to place it with a wedge board or a bolster at the feet. Kasi dapat the limbs should be elevated above heart level to facilitate the flow of lymphatics. No? Tapos dapat gumagalaw ang limb during FUP application. Naggaganto talaga siya. Habang suot-suot nila yan. Here. Sige. Can you demonstrate an upper extremity FUP? Ang paglagay ng electroscopy depende ha. Kung ang pasyente ang manas lang ay ang paka hanggang leg lang pa nila. Kung tayo maglagay ng quads. No? Kung ang manas yan kung naabot nila ng leg, tingin ninyo kailangan mag-recruit ng quads for movement and participation of lymphatic flow. Doon yung quads. No? Basti, upper X daw. Ay, basta ikaw na. Nakalimutan ko na. Ikaw na may pa. Tapos yung place ko mag-electroswitch, sabi mo naman sa explain mo na lang yung baka may superior, there is upper superior. Go, Basti. Explain mo na. Easy. Sino may absence sa leg ko? Nakahiga. Pag ganitong FUP, dapat may ano. For example, tulad ng sinabi ni Sir, dapat naka-elevate to like sa heart level. Same rin dito. Para yung flow ng fluid is parang ano, gravity yan. Assisted. Ito pababa. Ganun lang. Medyo yan. Kunwari na. Kunyari naka-elevate to yung size. Sinisipon ako. Sorry guys, may tremor kasi. Ano kayo? Like for example, unan. Kunwari. Assume na lang may unan. Mostly tulad ng sinabi ni ano, ni tawag doon. Sabi ni, ano? Sorry. Nakalimutan ko na ito guys. Nalisag ka. Dito like 100 and then hanggang papuntang proximal yun yung mas mababa yun. Sakit Axel. Okay lang yung sakit? Okay lang? Sure ka?
Wait lang, Axel. Mag-relax ka. Ang tigas pa din, nahigpit sa phone. Eh paano kung ito na ang manas ng pasyente mo, saan ka magluluwag na? Baka umabot ka na ng shoulder. Hindi, inaano ka hanggang dito sir sa forearm. Ang sikit pa. O, tinan mo. O, tinan mo. Check ko ngayon. Digital test na tayo. Ititignan ko pa rin bata ko kaya. Sabi ko, parang higpit pa rin yung Mahigpit na? May kasamang galing. Basta manas lang yan ha. Ado sir. Hindi siya ano. Di ba binababaan hanggang paano? Approximate. Sobrang higpit na. Hindi yung kami ni Axel. Sorry pare. Pinapawisan na ako para. Dito. Invitation na to. Sabihin mo okay na. Ayun, namumula na okay? Ang init. Angat mo nga. Pwede mo hawak. Kung punasan mo yung pawis ko. Hindi na namumula na. Hindi yung kamay. Okay, sir. Sige. Paano po pagka mismong hand lang yung may edema? Dito po ba lalagyan? Forearm. Forearm. Hindi may problem ka. Kamay lang. Ano ilalagay mo? Kailangan daw kahit kamay lang. For example, may nakaano dito nakapatong para like heart level. So yung gravity, pababa yung fluid. So yun. Then same no ano. Dun sa ano, V610 or dun dito. Sa V610. V610 sa Oh. Then dito sa. Then dito. V610 sa. Isang electric din. Up. Dumang mo nga yun. Kahit ano, flexible. Parang crucifix siya sa akin. So, dati ES ko dito. Yes. Kapag yung ES, ginagamit nyo kapag yung patient sobrang hina talaga. And then kapag FES naman, yung patient na able pang ikilos yung kamay. Hindi mo yung mararamdaman. Meron? Tagal pa ba yun, sir? Meron? Reset button. Pagkabalik na ako. Pero May basta na nangyari sa'yo. nag-iisang website. Ang gulo kasi. Hindi, mali yung wire. Tig-iisa yung ginamit mo. Mali talaga. Sorry sir, sabog lang talaga. Hindi, pero ganun lang. Same nung ginawa ng parameter ng medicine. So kapag nag-ES ka, yun yung mismong pasyente na hindi magalaw yung katawan, yung sobrang hina. And then kapag FES, doon yung pwedeng may movement habang ginagawa mo. Kapag ginawa. So yun. Same yung parameter. Okay, so take note of the applications of your FUP. The FUP is used for edema management. Pag may manas ang pasyente. So, selections of the areas to be treated is
Hindi ka naglalagay ng electrodes at the hands and the feet. No, we only place the electrodes on the areas of the limb, which is the leg, or the thigh, or the forearm, or the arm. Here, always place it above heart level, may patungan. No, hindi na inaangat sa area ng pasyente. No? And then the treatment time is always depending. Minsan 10 minutes, no? Minsan 15 minutes. Ganun katagal siya, hindi saglit lang. Clear? Naintindihan mo na lahat? Okay. Sige. You have a break, no? You have a 15-minute break. We'll have the practical exams.